sumusunod siya sa kanilang payo. Ano ang mangyayari sa anak kung hindi ito sumusunod sa magulang? Lito, bumaba ka nga riyan. Malakas na tawag ni Alising sa anak. Ilang beses pa kitang dapat pagsabihan na napakadelikado na ginagawa ko. Si Lito ang kay sa isang anak ni Alising. Sa bakuran nila ay may isang puno ng mangga na gustong inaakyat ni Lito. Nayayamot na bumaba si Lito. Si nanay talaga, tigil ng tigil, bulong ng bata habang lumalapit sa ina. Ano binubulong-bulong mo yan? Hindi ka talaga titigil hanggang hindi ka nahulog sa punong iyan, ano? Sige ka, baka matulad ka sa munting gamo-gamo. Sabi ng nanay na wali na nanakot. Ano pong munting gamo-gamo, nanay? Usisa ni Lito. Sige ka, pumasok ka sa loob, maglinis ka ng iyong katawan, magpalit ka ng damit, pagkatapos ikukwento ko sa iyo ang tungkol sa munting gamo-gamo. Dali-dali sumunod si Lito. Maya-maya pa'y sinimulan na ni Alising ang kwento. Sa isang malapit na kakahuyan, may nananahang mag-inang gamo-gamo. Ang inang gamo-gamo ay matalino. Meron siyang isang malusog na anak na mahilig maglipad-lipad sa paligid. Isang gabi, may natanong na apoy mula sa ilawan ang batang gamo-gamo. Anong liwanag ng apoy na iyon? Napakaliwanag at napakaganda. Lalapitan ko ang lamparang iyon. Huwag kang lalapit doon. Maganda man tignan ang lamparang iyon. Subalit lubhang mapanganib ang liwanag ng apoy. Kapag nadikit ka sa apoy, wika ng inang gamo-gamo. Ngunit nang matiyak ng batang gamo-gamo na abala sa gawaing bahay ang kanyang nanay at palihim itong lumipad palabas ng bahay. Bakit ba pinipigilan ni nanay? Gusto kong lumapit sa lamparang iyon. Napakaliwanag, napakaganda. Sabik na lumipad ang batang gamo-gamo papalipit sa lampara. Ganda talaga ng apoy. Gusto ko itong hipuin. Lalapit pa ako. Napakaliwanag at napakaganda pala ng apoy sa malapitan. Kaya sarap lumipad malapit sa apoy. Anak, halika nga rito. Tignan mo itong gamit na tinahig ko para sa iyo. Teka, tahimik yata. Asan ang batang iyon? Kinabahan ang inang gamo-gamo. Agad-agad niya itong hinanap at nakita niya ito papalapit sa lampara. Anak, huwag kang lalapit diyan. Masusunog ang pakpak mo. Mamamatay ka diyan, anak. Ngunit hindi nakinig ang batang gamo-gamo. Hindi niya nilingon ang kanyang nanay at nang hipuin niyang apoy, aray, ang init. Naku, pakpak ko nasusunog. Hindi na ako makalipad. Inay, tulungan mo po ako, inay. Anak ko! Nautal sa pagkukwento.